do. Here's my kiss and a hug for you. Thank you, Daddy, for all you do. Happy Father's Day, Happy Father's Day, Happy Father's Day, I love you. I love my daddy, I love my daddy, I love my daddy, yes I do. Thank you, Daddy, for all you do. Happy Father's Day, Happy Father's Day, Happy Father's Day, I love you. Happy Father's Day, I love you. According to study, ningon si Brother Bobong, o Pastor Bobong, ang walid o diri ka ng mga realidad lang. Then let's go to the reality. No? According sa study, sa tibuok, di lang sa Pilipinas or sa tibuok na nasod o tibuok na kalibutan, ang pinaka number one nga problema karon is a dysfunctional family. Kung sa may buot anang ipasabot ng dysfunctional brad, no? Sa laktod na pag-istorya, kung ato na nga kung anon, ato na nga binisayon, gubot nga pamilya. Gubot. Kung sa'yo relasyon na sa tema na to karon, Father's Day. So, related ron, no? Gubot nga pamilya. Tungod kay ang pamilya, ginapamuluhan guna sa amahan. No? Kung gubot ang isip sa amahan, gubot usab ang inahan. Kung gubot ang duha, ang amahan ug inahan, gubot sab ang anak. Pagawas sa balay sa anak, mo minggol na siya sa iyahang mga amigo sa gawas, gubot ang bata tungkol sa sulod, kung kay gubot na yung ginikanan, burukinto gihapon na pag-abot sa gawas. Unang gani na nga giingon nga, ang pamilya, ang basic unit sa atuang society. Kung ato pa nang ma-remember sa atuang klase, no, sa eskwelahan, kinatudlo na, ang pinaka-basic unit sa family, sa atong society, mao ang pamilya. For example, kani nga komunidad, pila man di ka pamilya diri? Sa nga barangay, sa Marjorie? Barangay Pilisilda. Pabutan nato na ay 200 ka pamilya. So 200 ka amahan, no? Pero kung kana tanan maayo nga amahan, no? So no-produce na maayo nga pamilya. So dili na kinahanglan ang barangay tanod. No? Kaya ang barangay tanod, i-grade man na tungkol sa mga kuhan, kanang malapason sa balaod. So, ang pinaka-basic unit good sa komunidad is ang pamilya. Kung mapatunhay na to ang atong pamilya, walay buluyagon sa komunidad. Di ta magsigig pa sweldo mga pulis, dako ra bagay sweldo ng mga pulis, no? Sweldo. Oo. So wala na tayo mga pulis, makasave po ta atong gobyerno kung mga maayo lang nga pamilya ang na-produce ani nga komunidad. Pero dili man na mo realidad. Mo na nga akong intro karon nga pinaka number one nga problema sa ato ang nasod even sa tibuok nga kalibutan ang tuwan gubot nga pamilya. Okay? So, ang amahan ang may pinaka-critical o importante nga role or function sa pamilya. Okay? Basahon na to sa Genesis. Ay, dili magkita po patakan lang o istorya diri nga walay pasukaranan. No? As mentioned ganihan ni Brother na Pastor Juan Bubong, everything ato ang i-mention diri sa wali, dila katay pasukaranan, mao ang pulong sa Dios o ang Biblia. Basa ta sa Genesis chapter 2 verse 24. Busa mao kini ang hinungdan nga mobiya ang lalaki sa iyang inahan or amahan o makigiusa sa iyang asawa. O silang duha mamahimong usa. Actually wali man isa kanang kalaslon. Daway mga kalaslon dire. Dili mo ko kakasal kay dili magyugo lisensyado pare. So wali ni sa kasal. So, i-take advantage nila kada may plano na mo minyo, paminaw yung pumayo, no? Kadaghatang makutloan eh. Sa mga minyo na, review na lang ni siya, no? Kaya sa tinood lang ang pagka-istorya, mao nga nagkaroon og dysfunctional nga family. Kaya sa atong eskwelahan, wala maguni ginatudlo. Ang ginatudlo sa ato
Kung mahimo kang engineer, tudlo kang mathematics, tudlo kang physics, chemistry, pandayon kang maayo para paabot mo ang college, sakto yung pasukaranan. Kung mahimo kang ininiero man ko, pero wala ko nag-practice. Na ako sa isda, kis-kis, pag-isda. Sa C-Trade, kung gusto mo mga apply, nagkuhan mo na karon, nag-hiring mo Among produkto, lamiya, tuna, lamit ko na siya. Nilayo na lang. So, ana, kung eskwela kang engineering, dapat sakto kang pundasyon sa mathematics. Pero, ang bukasyon, okay, ang inhinyero, ano man mo graduate ka, age of 25, siguro mag-practice ka, 25 po, edad ka 50, tanas 25 katuig, mo practice. Pero, ang kami niyoon, kung edad mong duha, grasyahan sa Ginoo, makabot pag 90, 80, taas-taas, no? Taas-taas ang kami niyoon, pero wala siya gi-take up sa eskwelahan. No? Pag ingon sa lalaki nga, day, naka-crush ko, sabi na karon, text lang, crush ko sa imuha, pwede ba magkuhan ng kita na? Ngayon po dayon, okay. So, uyap na. Sunod si Mana, mayroon nga, mamalahi na si Papa, dali ra kayo ang proseso nga maminyo ang tao. Pero wala gina-estudyuhan, unsa gyud ang kami noon. Dito na masukod, kanang ni-enter na. Dito na masukod. Kay kanila mamuan, kaning kinaiya sa tao, pinugnan, kung ano tao patagdalaga. No? Experience ka na daghan po may kagubot sa early years of our marriage. Walay perfecto, no? Walay perfecto nga couple. Pero ang perfection sa inyong panag-ipon giumol na, no? Through the years. O di na malipay ang Ginoo. Tungod kay kung sentro lang si Ginoong Jesucristo sa inyong panag-ipon, tutulan magyud mo, no? Dili mo resulta sa dysfunctional family o pagkagubot sa pamilya. Okay. So mo to. Patol pa sa Genesis chapter 2 verse 24. Kung muminyo ka, dapat ikaw nga lalaki mo gi-address aniha, which is kanang amahan o father. Kinahanglan gyud nga mobiya sa amahan o ginahan. No? Ano man para makihiusa sa iyang asawa o sila mamahimong usa. No? When you marry, biyaan mo ang mga ginikanan, no? Para sa imuhang asawa. Para mahimo mo, unsa man, physically independent. Pangit okay, naka-experience sa maganda, okay, mangipon maganda sa kuan, sa kami nangipon mami sa amuang in-laws, dili lang sa ako ang kuan, sa ako ang ugangan o ako ginikanan, nangipon mi na ng linlin, kaya wala pa magbibalay. No, tayo balay. Pero diferensya yun, no, kung naunta tayo balay, preparado ta. Kaya ano man, physically, you will learn to be independent. Kung sa may gibutin, masabot, anak. Pananglitan si Jongjong, ako anak, magminyo ni, dukay na ba kayo ng mata? So, kung saan nalang itsura sa kaminyoon, kung ang iyang mama, magsigit po, Jong, mata na diha, ganay asawa. Dili siya mahimong independent. No? Kung makaanak na, pasensya na sa mga lola o lolo, ha? Kay aghop ra ba kita sa mga apo kami, nangandoy po mi nga mga apo. Mauna po yung alaga sa bata. No? Mawata ng responsibilidad ang tinuod nga ginikanan. And for all you know, sila po, kita dili beta permanente nga mga ginikanan nga maggabay nila. Mawala po ta, no? May katapusan ang tao. What if nasanay na sila nga naa mo? Paano? Kung sa'yo mahitabo, may mo silang dependent sa inyo, ha? Gubot nga pamilya, no? Magsinaligay. So maayo pa, okay man ang kuan, magpahalaga paminsan-minsan, pero dilig yun, straight. No? Tudluan na to atong mga anak, ng mga minyo, nga mahimo silang independent. No? Kay lisod. So basically, mumulag yun. Mumulag o magtukod og imong sarili. So that is physically independent. Kadua, financially independent. No. Dili sa tanan nga panahon, naala kita. Mawala na ta. Isa may supply sa ilaha. So tudloan nato sila, no? Of course, naamag yun ang ginikanan, magpakaginikanan, magyud, no? Bisag unsa pa nakadaotan ang imong anak. Anuhon ra gyud yapon as ginikanan. Di ba ta kalantaw nga magkalisod?
Kana kung makalantaw pa ka, kung wala na ka diha, luoy po din mong anak. So, karon pa daan i-train siya. Do not give him fish, but teach him how to fish. No? Dili permin tagaan na to na og isda. Tagaan na to nagtaga, tagaan na to so natawagan na, pasol, para makabalo siya nga mamasol. No, kayo sige na tang hatag ko na, dili siya makakuha. Tuluan na to siya para mahimong financially independent. Kaya kita na po'y mabasol. Kung magsalig siya pirmi na mawala tagkalit, kamatayon ra ba? Na usa ka kawatan. No? Ikatulo, may mo siyang emotionally independent. Kanang emotionally independent nga gamay lang problema, mamamahon. So, kung sumama, hindi naman ang pwede uminyo ta. Pwede ta maka-confide, muna yung problema, pero not necessarily nga, mahimo na kang mama's boy. Dili pwede ng mama's boy na kay minyo naman ka. So, mao po na, kay ikaw, magkaanak mo man niya, tuluan po nimo ng imong anak, ani ko independent, physically, emotionally, o financially. O, mahimo po siyang spiritually independent. Ay, kaningon ani, mukawon pa na to. Kay, musimba na. So, kung makaanak mo na, good. So, dapat, anong spiritually independent. Tungod kay atong mama, o atong papa, dili man na makatabang na to ang pahalangit, no? Usahay, minta nga, kay, bayaran lang siguro na to, no? Atong pagpangajian. Kaya para mahabuha dito sa iyang purgatorio nga, kung wala kasagaran doon, no? Pagtatanong, patuloy ko, akan sakristan, magugo sa una ko. So, ana, yun, pangajian na lang, para makatuan. Doon sa 40 days, makakuan siya, wala. Pero, pagkatinuod lang, ang atong binuhatan, kita magod ang i-judge, kinamagoy, ikaw magod personally ang mga tubang sa Ginoo, no? Kung dito, mapukayon sa Ginoo ang imong kinabuhi, mga tubang ka dito sa imong binuhatan, ikaw ra gyud, wala na kay abogado dito. Imong mama, imong papa, dili yun na makatabang nimo. Ikaw ra gyud. So mao gani nga dapat spiritually independent, no? Kung minyo ta, ano bita? Uhiwalay ta sa tuwang mama o papa, no? So ayaw lang po dayon rong hapon kasi pag-uling ninyo mabutos. Dandahan. Ato hang i-prepara, no? I-prepara na ito pagalingon. Na financially stable ta. So ayaw kay Beo, wali dito ni brother Bubus. Pahiwalay yun na. Hindi, hinay ra, no? Hinay ta. Pero mao na yung pinakalintungan na yun. So hiwalay ta para mahimutang independent. Okay. Ang amahan, mao ang ulo sa pamilya. O gina, no? Kita mag-i amahan. Kita yun ang umukuan. Pagkalalaki yun ta. Kita gawin amahan. Okay, unsay kuan na ni? Suporta nga verse. Pasawa na to sa Ephesians 5, verse 23. Okay. Sundin ko ninyo ha, Ephesians 5, verse 23. Kaya ang bana mao ang ulo sa iyahang asawa. Ituyog yun ako nga Binisaya. Sakta na to. Sige tag in English nga. Di magyapon ta ka ko ano, except ato, pero ako mas ganahan ko Binisaya, no? Ganahan ko Binisaya. Kay Bisaya ba tanan diri masige-sige ra kog paturato yung istorya niya na mga Tagalog. Kasabot og kwan, Bisaya Cebuano tanan. Salamat sa Ginoo. Maayo yung Ginoo yun. Kaya ako giprepara diri nga isulat kamay gyud ako ni. Bali na ko masigig abre og Biblia para tuloy-tuloy. Bisaya. Sumayo gyud ang Ginoo. Ayaw gyud niya plano. Gabi na tapos alas 12 ani sinulat. Taas ra ba? Huwag ka bitches. Pero wala rin yung makawang, no? Salamat sa Ginoo. Sa iya gyud ning gikuan. Iya gyud ning pagbuot. Okay? Balik na. Ephesians 5:23 kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa. Sama usab nga si Kristo mao ang ulo sa mga tumutuo, nga mao ang iyang lawas. Ug siya usab ang mangluluwas. So gipa-ingnan kita, isa ra man gyud ang atong modelo sa pagpakamaayo si Ginoong Hesukristo. Wala na lain. Our basis of morality kanang yung kamaayo ng tao. Actually dili man na siya maayong tao. Nahimo na siya maayo tungod sa grasya ni Ginoong Hesukristo. No? Kaya asa man ang pagpanudlo kanang miyon ka nga bawal manikas,
Sa Biblia man na. Usa man nga libro ang nagtudlo ana. Bawal kang magpatay. Sa Biblia magyapon na. Bawal kang mangabit. Biblia gyapon na. No? Hugugmaon nimo imong kaaway. Wala laing nagtudlo ana. Si Ginoong Hesukristo ra. Imagine nimo hugugmaon ang kaaway. Gamay ra gani nga problema, ubertikan ra ganita, magsige ra ganita. Yaw-yaw, pantay ra gyud na. Dano giubertikan ko? Kasiro kayo. Suko no. Pero niyo si Hesukristo, hugugmaan na, no? Nag-ailag ko, no? Mag-away mo. Biblia ra gyud ang nagapanudlo ana. So tanan nga moralidad sa pagpakamaayo, maayo tang tao, Biblia gyud nag. Mo na nga si Ginoong Hesukristo ang gipa sibuano gihimo nga batayan even sa atuang pagkabana. So si Jesus ang ulo sa iyahang mga magtotoo sa lain pa termo doon, iglesia or church. Pero dili man mo church. Kabalo mo sa church, kita nga magsisimba. Kaya kung wala ni bakante ni kubo ra gyud ni siya. Pero kung gipuno man sa tao, kita ang magtotoo, kita ang church. Ayaw mo kuha na ng importante ang fellowship na din sa sundo. Mao gyud na importante. Magunsa man ang dako kayo nga simbahan, pero wala dito ang kuan. Fake news. Fake news. So ganito na tinuod. Ganiha, nag-observe ko sa praise and worship, murag manimbarot akong balahibo. Nasa akong kilid, itong bata diri, sugang sa kanta, oy. Katura ko nakakita. Sa tibok na akong simba. Naingon ana gyud ka, isa tong bata dun sa kilid. Gusto kayo siyang muawit. No? Dili man na siya ginapugos. Ngayon ato, dito leading niya sa Ginoo niya. So it's very kuan kanang kami na bless gumi sa among pagsulod dinhi sa inyong iglesia. Isa may magtuo nga naingon ani nga templo sa tunga sa kapinyahan. So pagsulod nako, so mani si Bibi man ang gagayad sa mga. So ano mani murag awaaw na mani. Pero dito diay sa awaaw dito ang templo sa Dios. So ato palakpakan ang Dios na. Ayaw kayo ang Dios. So, gigiyahan kami na diri nga maka-fellowship kaninyo. Okay. So si Kristo ang ulo, mao man usab ang bana mao ay ulo sa iyahang pamilya, especially sa iyang asawa. So dunay tatlo ka biblical roles ang ulo, no? So, biblical support sa ulo. Unang-una ang leadership role, no? Ang leader, ang Dios gyud ang nag-appoint. God assigned the leadership role to every husband. Ang Dios ang nagatuboy nga ang bana mao gyud ang leader sa pamilya. 1 Corinthians chapter 11 verse 3. Sundin lang ko ninyo ha. 1 Corinthians chapter 11 verse 3. Karon gusto ko nga masayran ninyo nga si Kristo mao ang ulo sa matag lalaki. Ug ang lalaki mao ang ulo sa babae. Ug ang Dios mao ang ulo ni Kristo. So mura siyang hierarchy, no? I-explain dito nga ang Dios mao ang ulo ni Kristo. Okay, siya man gyud, di ka magud niya si Ginoong Hesukristo. Oh. Si Kristo sa mao ang ulo sa tanan nga mga lalaki or husband or father. No? O next level, ang lalaki mao ang ulo sa mga babae. So tatlo ka level, Dios, tapos si Kristo. Si Kristo, tapos mga lalaki, tapos lalaki, may ulo sa babae. Ano yung kalinti? 1 Corinthians 11 verse 3. Okay? Napaisa, sa 1 Timothy chapter 3, 2 ngadto sa 5. Yung taas-taas nino, pero ato na ginibasahon. Kaya mo man yung kamaturan. 1 Timothy chapter 3, verses 2 ngadto sa 5. Kinahanglan nga ang tigdumala sa mga magtotoo o tumutuo, lalaki, kansang kinabuhi, walay kasaway. So, as a head of the family, matod pa sa Biblia, o bilang tumutuo, church, goer, Christian, magtotoo, dapat ang tagdumala, lalaki, kinsang kinabuhi, walay kasaway. Okay? So, basig may mga every day is a work in process, no?
nagapaningkamot ta uban sa presensya o gabay sa Ginoo nga mamahimo kitang perpekto. Isa lang ang atuang sugdanan sa atuang pagka-perpekto. Mutan-aw mo na ako, mabackslide mo. No? Na ako ko imperfection. No? Ako, sa kabakasasala lang po. Dili po ko pastor, but usa ako ka-sinner. But thanks be to God, nga sa iyang grasya, iya kong giluwas. No? So ayaw mo tanaw na ako. Tanaw mo kay Kristo, kay muna isukdanan ato, no, muna itong bitrusan. Ayaw mo tanaw ni Pastor Bubong. Kay sigurado, nadyo mo ikasaway niya. No? Magbalik lang na siya ang sinina, mabaligtad. Wala siya nagbuhat og sayo, pero nabaligtad. Nabaligtad naman eh. Nakalimot na siya. So, naatay ikasaway. So, Ginoong Hesus-Kristo, agin tayo kasaway. Ako tayo kasaway. So, tanan nga gauge, measurement sa itong mga pagpaka maayo, si Kristo lang yun. No? Dayon ta. So, lalaki kan sa kinabuhi nga walay kasaway. Usa lang ang iyang asawa. Dapat usara gyud diya ang asawa. Pinoktokin ninyo ng mga lalaki, ha? Okay na, kuya. Duha, kay mamili ko matana. Pero once, kanang nihurar na ta dito sa altar sa kaminyoon, nipirma na po ang Diyos. Kay ang kuan baya, ang kaminyoon is an institution of God. No, gatuo mo nga sa atuang certificate of marriage, kamula ang namirma ang pare, ang Diyos ni pirma po na. Mo man gani nga dili gyud pwede nga magbulag ang bana o asawa no matter what. Mo nang siguraduhan daan mga batan-on, mga pilion ninyo ang inyong mamahimong asawa. Kung uban nga kuan mga iglesia kana kauban ra po nila. Kay remember ninyo, lisod ang ideolohiya sa bawat isa, no? Panahon sa eleksyon, ang asawa Lene, ang asawa Abana Marcos. So kung lain-lain o kanang ideolohiya, pagubot ang pamilya, samot na sa pagtuo. Okay, dahil tinuhuan nga si Kristo tao, dahil tinuhuan nga si Kristo Diyos. So diha pa lang daan kung bikil na, kung sa pa may moralidad nga itudlo ninyo sa inyong mga anak. So ang anak, gubot, no? Kung sa ba, asa, kuan, Diyos, tao, Diyos, tao. Ibog na. So mas maayo, kung mamilit ang pangasangonon, kanang pariho na to o ideolohiya, pariho o values, no? Pariho o pagtuo. If possible, no? Kay kami ni Mrs. Kuan man lain man mo ang pagtuo. Pero salamat yun sa Ginoo, maayo yun ang Ginoo. Ako dati, Iglesia ni Cristo man ko. Si Mrs. Katoliko. Eh kung mo kay lalaki ta, yung mama isog kayo, dito is Katoliko nagpakasal. Pildig yung lalaki, no? Pailalo mo dito. So, ibulagan ako. Ang ako pag-iglesia. Problema, naabot na mas Joe. No? Asa ba na ito ni i-dedicate o pabunyagan sa Katoliko o sa iglesia? Kaming duha, na naman yun may kuhan nga, dili yun. Dili na mo i-give way dito sa kay nanay, balira mo dito kaayo ka stricto Katoliko, sarado yun. Pabunyagan dito. Ako apod, iglesia dito, ipadidikit. Maoto nga na we decided na dito may sa Evangelical Bible Church. Dito siya na-dedicate. Actually, si Jongjong ang first Christian convert sa amo nga pamilya. O na istorya sa among walk towards Christianity. Siya ang hinumdang nga nakasunod mi sa tinuod nga pagpangalagan. Kung dito po may nag-ila nila ni Brother Bubong o ni Sister Marjorie. Actually, sila si Brother Bubong, usani sa mga tao na ako yung gina-look up itong panahon na bago ko mag-gusto pangalagan. Pero na-amaze na ko sa ilang kinabuhi nga kung pawalihon, dire-diretso. Kaya ako, engineer ko, na manager pag yun ko. Hindi ko kamao. So,
Tama to. Kuan gyud ka pakaulawan ka sa Dios. Kung ituboy gyud sa Dios ang atong iyaha. No matter pa unsa na siya mangingisda o kung kabalo siya natapos ni Brother Bubo, but all I can see is worker siya sa dul. Pero ang ilang kinabuhi, sila ni Brother Doming, nagapang sila, nagapang preach sila sa katawan, no? Sa pulong sa Dios. Pawalihon og patay ay sa kahulbot ras pitaka. Naana dito daan ang format, outline. Mo gani kung nabiliban ko na pilit yun ako nang ginakuan sa kuna-kuna. Muna nga isa ka invitasyon nila sa ako, wala ko magdumiling. Kay kani sila mao gini ang nag-mold sa ako, no. Ingon ani man akong mga achievements sa kinabuhi pero wala lang gyud kalikingan nila. Salamat sa Ginoo. O, sila ang sa kuha nag-mold tapos i-assign na dayon ko sa school teacher. Mao po to ako ang dito ko ni hugot ug kusog nga kaya gani nila. Kaya nila. Kayahon po na po ni pinagi sa Ginoo sa iyang tabang. So, maayo ni sila ng mga tao. Sila nakaganoy na mo sa ani nga kuan estado karon, no? So, salamat sa Ginoo ni ana, no? Nilayo na ta. So, kinahanglan usa lang ang asawa. Makapugong sa iyang kaugalingon, self-control, maayo mo timbang-timbang, tinahod, maabi-abihon sa mga dumuduong, dili istrikta, kay pagtanaw pala, taas kay kilay, di maduol, mahadlok na lang inoon, musulod sa simbahan, kay di mo maayo maabi-abi, wala may, PR ba? No, so dili maduol. O mahibalong mo tudlo. No, gini, ang pinaka-importante. Kay kanay atong pagpaminaw diri, dili man lang ni pagpaminaw. Tudlo ta. Dili ibig sabihin ang pagtudlo daghan-daghan klase, no. Dili napoy uban nga kanang dili gyud makatudlo. Lisod gyud kayo, no. Pero unsay mabuhat nato? Pinaagi sa kabag-uhan sa atong kinabuhi. Kay mutudlo ka man og sa dili, ang tao, ang imong silingan, ang imong paryente, nagalantaw gina sa kabag-uhan nimo. Kung basin pa di ay, no, pinaagi sa tabang sa Ginoo, siya ma-inspire sa imong kinabuhi. Dili man siya manawag nimo nga magpawali ka kabalo mo siya nga ulugson o mahadlok gyud ka, manawag naglaing tawo nga maoy muwali niya. Pero ang imong kinabuhi maoy naka-inspire niya, no? So duha ka klase sa pagpanudlo. Kanang i-broadcast nimo o ang imong kinabuhi. Mao gyud na. I think ang kinabuhi mao gyud una. No, bisan pang maayo kang manudlo pero wala mag-reflect sa imong kinabuhi. Mura ra na siya og rekurida sa kampanya. Rekurida sa kampanya, no? Mga kantahon. Okay. Mahibalong mo tudlo. Kinahanglan dili siya palahubog. Agoy, palahubog. Sa luha, pero naagi na diri ha. Kinahanglan dili siya palahubog. Kabalo mo si Satanas. He is the father of all lies. No? Ako, agi mo po na ako ni sa una. Tamkis ka ng red horse? Sa dire, kinsa may kuan? Kinsay tinuod lang. Unsay lasa sa red horse? Tamis. Sa tinuod lang, ako karon mait na siya. Tinuod ba yun? Di, usa may lasas ko. Mo na tamis, no? Pero because Satan is the father of all lies, iya gyud ang kondisyon bakakan gyud nga tamis mo gyud kaayo sa una ang red horse. Labi nagbugnaw kayo, baling tamisa. Oo. Experience mo na nako kay mabitan ko akong yung kanya, makasasala gyud ko. Pero salamat sa Ginoo kay tagaan ko niya kaluwasan. No? He is the father of all lies. No, bisag pait himuon na niya nga tapis. No? Unya, mayon ta nga inom na gamay. Pero wala may limit unsa ang gamay hantod mahubog ka. Nabay mayon na hubog na ka, wala gyud mo pito. Kay para unta ma-warningan ta nga murag dili na maayo madiperensya ba ya ato ang lihok kanang hubog na ta. Kaya lang minta nga dili na inom lang ni nga kuan dili lang ipaabot sa ulo, sa tiyan lang. Pero dili man nimo mapugngan.
wala may warning, wala may mupito. No? Wala may mupito nga, murag hapit na ka. Mao na nga, magdugang, naubos, padugang na kung laing case. Kung wala na yun, tindahan, gawas. Wato dito sa highway. Dito na. Kaya napoy laing hubungon dito. The rest is sa blatter. Tulis blatter. So, na, delikado yun. Kung magpanudlo ka, naman, at least iwasan na lang. No? Iwasan na lang. Oh. May argumento po dali nga, ay, si Ginoong Jesucristo, nagbuhat man to. Tinuod man, ang kultura man good sa Western, kanang labi na sa, naa sila yung winter, si Paul nagapanudlo magani inom. Pero Timothy inom para sa imong tiyan. Si Noah nakupugpod. Usay nahitabo. Iya na kung di-curse no isa sa iyang mga anak. So daghang kadaot. But dinner wine kay part sa culture sa Western nakaadto magupog Africa. Ya akong mga amo mga Espanyol ila yung dinner na sila wine. Kay mo may lang kultura. Part of their culture. Pero dili pareho nato nga una ay imno nun, magbutang og lamisa, mag-alirong, tapos daan sa ito nga, imo ni pressure kaayo, kaya kung dili ka mo dawat, imong tagay, pressureon ka, pag di ka mo inom, kaya po ani, mahupog yung ka. Pero kanang mga Western, kana silang kupa, may kaayo, istoryahan ng tulong ka oras, dili yun na mahurot, simple lang maya na pa, pandisinti ba? Kultura na nila. Dili sila anang alirong. Tapos, asa tubig? Tubig! Halang mo di kayo, pero tubig-tubigan. Pero lami magod ang companionship kung sa inuman. Ako ma-experience na ako na lang. Pero kaya lang, ang lintungan na mahubog, ka. Letang kita mahubog. So, madayo, taas-taas yun nga verse ba? Okay. Kinahanglan, dili siya palahubog, dili mapasipalahon, o dili palaaway. So, away, ang hinungdan niya po ang pagkahubog man. No? Kung dili, maluluyon, kinahanglan, dili siya hakog sa kwarta. Bahin sa iyang panimalay, kinahanglan, maayo siya magdumala. Gitahod, o ginatuman sa iyahang mga anak. Okay. Kaya ninyo, ginatuman sa iyang mga anak. Kaya usaon na niya pagdumala sa mga tumutuo. Okay, later on, as we progress towards our walk with Jesus Christ, pareho na ako, i-text mga ni Marjorie na pwede ikaw muwali. Kung saan man ako, pagkumbinsi ninyo, na mutuo mo sa akong ginaistorya, kung karong hapon, magian ko ninyo dito sa diha sa bungan, sa kuhan, apupong, i-parking dito ang kuhan, MDR 875, naman sa bulangan sa abubong. So, wala na. Napasipalahan na nato ang Diyos. Kakalas-kalas na lang yung tag-uras. No? So, dili maayo nga halimbawa. No? Saan mo na ito pagdumala sa mga tumutuo, kung siya gani, dili makahibalo, mo dumala sa iyang kaugalingon nga pamilya. Mautoy kuhan. Mautoy text sa kuhan. Page 1 pa lang tanong. Ikaduha, authority. Ang Diyos nag-delegate og authority sa kada husband. Authority. Una-una, ang responsibilidad, no? Leadership. Kaduha, ang authority. Ephesians chapter 1, verses 22 ngadto sa 23. Gipailalom sa Dios ang tanan sa gahom ni Kristo. O gihimo niya siya nga pangulo sa tanan aron matabangan niya ang mga tumutuo nga mao ang iyahang lawas. Ang kahimpitan niya nga mausap ang naghingpit kanato. Mao man kini ang pinaka-ultimate nato nga goal nga to be Christ-like. No? Murag suntok sa buwan no nga unta mamahimot nga pareho ni Jesucristo. Pero mao gyud na we will attain the righteousness of Christ. Kay karon bisag unsa ka minta nga righteous naman ko, nabautismahan ako, musimba ko kada Domingo, maayo. But ang atong righteousness, sa ginisay og righteousness kanang
pagkabalak righteousness kanang Pagkamatarong. ang katarong sa tao trapo lamang sa atubangan sa Dios. Isang usapan mo lumpat-lumpat ug lumaglimbag niya. Trapo lang yun na siya. We can only attain complete nga righteousness pinaagi kang Hesukristo. Kay Ginoong Hesukristo lang yun. No, mao gani nga mao ni ang pinaka-ultimate nato nga goal na magkaroon ta og righteousness niya kay Ginoong Hesukristo. Sa Genesis chapter 3 verse 16, niingon usab siya sa babae, patungkol ni sa babae, yung advice ng babae, no? Tungod sa imong gibuhat, dungagan ko ang kalisod sa imong pagpanamkon. Kay sa Garden of Eden, nauna magud ang babae, no? Pagtintal, no? Sa pagkaon sa ginabawal nga pagkaon. So, ang babae mauna sab ang naghaylo sa lalaki. So, una gid ang babae. So, ningon ang Dios nga mayon ang sabak ko sa babae tungod niini sa imong gibuhat, dungagan ko ang kalisod sa imong pagpanamkon. So malisod yun ang pagpanamkon, no? 9 months nimo nang karga-kargahon ang bata, tapos na pa yung mga complications usahay. O kasakit sa pagpanganak. So, although minta nga CS man, walay sakit, pero sakit gyapon. Ano man ta, buslutan matuntian, no? O bisan pa niya na mangandoy ka gihapon sa imong bana, bisan sa kasakit sa pagpanganak, bisan sa kalisod sa pagpanamkon, magsige naman gyapon og pabuntis ang babae. Biblical man no? Mangandoy gyapon kasi mong bana. Ngano, ang population karon sa Pilipinas nasa 110 million and still growing. No, bisan sakit, bisan walay kwarta, ala buntis. Kay biblical man siya. Mangandoy gyud ang babae sa iyong bana. Okay, di kita makaresist ana, nagingon as Ginoo. Og siya ang magagahom kanimo. Ang lalaki, ang bana, mao'y magagahom sa asawa. So, third is the responsibility. God appointed every husband the overall responsibility. So, you are responsible for your wife, no? Ngayon din sa Ephesians 4 verse 15, magsugilon hinuon kita sa kamatuoran uban sa gugma aron may sama kita kang Kristo nga atong pangulo. O sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, si bisan kinsa nga magtotoo nga wala nagaatiman sa iyang mga paryente, labi na gayud sa iyang pamilya. Nagpailala nga gipakawalay bilin niya ang iyang pagtuo sa Dios, kung mas dautan pa siya kaysa dili magtotoo. Ano no, grabe ni nga realidad gyapon ni karon. Dili na nato atimanon at iuna niya ang mga paryente. Dapat ang mga paryente kung magkinahanglan ay kalabang o matabang ta. Kaya kung magtotoo ta, tapos dili nato nibuhaton, mas labaw pa daw ta sa dili magtotoo. May na wakakaila o Ginoo. Maura magyapon imo binuhatan. Maria, what differs you from outside? Wala. So kita pakita gyud nato ang kinang no ano kita shine gyud ta sa kadaghanan tungod kay ana si Kristo sa atong kinabuhi, ay ang pagkamaluluyon, ang iyang gugma nung manifest atong kinabuhi. Okay? So, labi na gyud ang pamilya. So, nagpaila lamang nga gipakawalay bilin niya ang iyang pagtuo. So, responsible ta. Okay, ang atong asawa igo naman ang mudawat sa atong sweldo o maoy mag-budget. Pero kanang iyang dalawa ton ato ng responsibility. No? Mayon ta nga 8 hours work, mapatay anak-anak. Pero kung nagkaanak na ta, kinala siguro tang mag-overtime. Kinaana mo tayo mga palitunon. No? Labi na ang sweldo karon, gamay na kag-increase. Increase mo, 20 pesos. Kunya, ang gasolina, hapit na mag-100. Kulang yun. So, mag-double time ta kay nampo tayo responsibility sa atong pamilya. Dapat, naagyoy food for the table. Kaya wala na gani pagkaon sa lamisa, yan na po ang gubot sa pamilya. So, responsible ang father ni anak. Atok sa panimalay. Gusto baka nga maulanan o mailitan ng pamilya, imo kaya po ng responsibilidad. Nga nung ni-enter man sa pagkaminyoon. Oo na, dapat istudyuhan ko siya. Sa eskwelahan, dili na ginapanudlo. Asa na ginapanudlo? Sa simbahan. So, dapat agakayo na to ang ato ang pamilya, atong mama, atong papa, atong
Tanan sa itong pamilya, diri sa simbahan. Kung diri na sa simbahan na ginapanudlo. Kana atong hardship sa marital life, sa itong kaminyoon, diri na nagitudlo. Wala gina sa simbahan. Gitudlo na sa seminar. Prikana. No, before takas no, prikana mo ta no. Pero litsuran ta sa lay minister. Pero usa ra kaadlaw. Dili pareho nga kuan. Importante man unta ng kaminyoon. Pero gipanudlo lang siya, murag gipakawalang bahala lang. Kamo na'y bahala, total kamo bitay magpuyo. Wala, dysfunctional family, daghang problema sa pamilya tungod kay wala masinati ug unsa gyud diha, unsay nasa sulod sa pagpamilya. So it takes a responsibility, no? Pagkaon, bubong, sinina, tapos kung may anak na ka, gatas, kung mahuman na ka sa gatas, eskwela. Na, kung mahuman na po ka sa eskwela, tabangan pa nimo nag pamalit og requirements para manarbaho. Usahay mas short pa, ikaw pag yung natapada, hindi kanan, kay mas short man na, kay gamay pa magsildo. Daghan na responsibility ang amahan. Amahan na, ang inahan, mao'y magproblema. Sa Mother's Day, yung tani nga wali. Siya magproblema kay dili mapaigo. So, sao man to? So, luoy po ang inahan, no? Pero amahan diya po na pabalik ang responsibilidad na. Okay. It is God's decision that husband is the head of the wife, regardless of his talents, abilities, desires, and personality. Naay usahay nga ang asawa man ang katrabaho. So may atuang ko na komentaryo. So ay asawa ang katrabaho. So ang papa ra magyapon o ang father ra magyapon ang head of the family. So ningon ang Dios, di na nato ni mabali ang amahan gyapon. No? Tungod kay kabubuton sa Dios nga ang inahan dunay talent. So regardless of talent ha, maestra man ang inahan. So siya jud ang trabaho. Sa amahan sa gibuhat. Siya na may tighatod sa iyang wife. So balik-baliktaron man ang trabaho o ang function, pero ang amahan yun ang head of the family. Dili kay ang nanay ang mag-leader-leader kay siya ang naitrabaho. Diha na po ang kagubot, no? Gubot ang pamilya. So, daara gyud tay isa ka straight rule gikan sa Ginoo. Kung amahan yun na, dili na mausog. So, dito ang misunderstanding kay ang mama nangita. So, ako magbuot. Kay ako man ang naay kwarta. Dili. Bana gyapon, no? Sa 1 Peter chapter 3 verse 7. Kamu usab mga bana. No, para nis mga bana ha. Sabta ninyo ang inyong mga asawa. Sumala sa inyong nasayran, isip Kristohanon. Kristohanon mo ta, naagyod sa atuwa ang pagsabot sa atong mga asawa. Tahuran ninyo sila, isip mga babae nga mas mahuyang kaysa kanato. They were the weakest part sa ato ang family, ang atong asawa. Munang tahuron nato sila og respetuhon. Wala man na sila sarang, kusgan mo magunta. Anong improve ba magyud nato nga kusgan ta? Kung pangbuli man ang atuwa, no? Huyang na sila. Ato pa dyan pakitaan nga kusganon ta. Dili na. Okay? Kay kitagaan usab sila sa Dios o kinabuhi nga walay katapusan. Sama ka nato. So tawo po sila, katawan sila sa Dios nga deserve sa ato ang respeto. Kung dili kini ninyo buhaton, warning ni sa Dios, dili tubagon sa Dios ang inyong mga pag-ampo. So naay panahon nga dili tubagon sa Dios atong mga pag-ampo. So inyo nang i-reflect, i-reconnect ninyo, may nabuhat ba ko? Basi ako ang isika-sikaan akong asawa mo na wala gitubag akong mga pag-ampo. So there is a time to remember, no? Backtrack ta sa ito nangabuhat. Okay. Balos, asawa. 3 biblical rules para sa asawa. Okay? Asawa is to assist. Kalalayan niya yung bana. Gunitan niya yung saktong kwarta. Kadili po siya magsigikan itong PCC nga wala nas budget. Luoy po ang bana, no? So, malalayan na to na. Kaya dili lalim mangitag trabaho. No? So, atong ikaw, anidiga sa bana nga kanang honey, o sabayin yung tawag, langga. Mababayaan niya ang sobra. Kay dito ikuan kanang sale sa Shopee. Okay ra, kay honest man, no? So, sabutan na ninyo. To comfort and encourage. Okay, the best part sa pamilya, kanang muulit na nga,
inspired ta, no? Problema na ta sa panimala, sa trabaho, daka problema ba yung trabahoan? Naakta dito, 8 hours, daka problema. Pero lami nga muulit ta sa panimalay nga, murag makomfort ta sa itong asawa, no? Na atong mga anak, malipayon ra, lami nga ikatulog nga husay atong pamilya. So, mother ang responsible anak, pag-ayos sa panimalay, nga wala magka, ang lamisa to dito, ang TV na dito, gubot kay nga pamilya, gubot na sa trabahoan, pakabot pag yun nato, gubot pag yun natong isip, kay nagka, ang hugason, gitilapan na lang sa iring. So, mga na resulta yun, hindi mamaayo yun ang kuhan. No, so, responsibility na sa asawa, no? Pero ato mo sabton, kay basin po ang imong ilisan po, di katulong ka mag-ilis o sa kaadlaw. Lapaw pa sa imong asawa ang lagunon. So, na-busy sa dito sa lagunon, ang iyang hugasan ng taon. So, ato mo pa na, ato sabton, no? Nagyabot tayo pagsabot. Okay, but ang lintungan ay na-adjoy comfort nga madulot ang asawa, ang encouragement. To strengthen, protect, and support. So, naragyod sa support ng asawa, no? Pero dili na ako nito kayon kay Mother's Day maguni. So, lain na po ni ngawali. No? Ato nang putlon diri ang kuan, ang contribution sa mother. Sa father lang kita focus. So, balik ta, ang dysfunctional family, matun pa sa Tagalog, magulong pamilya. Doon ay conflict, misbehavior, usahay na ay child neglect o child abuse. Ang bata, bisag naglantaw pa na din na, wala na din mo abusuha. Pero, ang kinaiya, o ang paghitabo, nga iya nasaksiyan sa iyang ginikanan, child abuse na siya. Kaya dili man na kayanon sa iyang mura nga isip. Halimbawa, gisumbag sa bana iyang asawa, naa sa tubangan sa anak, dili na makaya sa kuan sa bata, gitawag na siya og child abuse. Pwede mong ireklamo ana sa 163 o sa kanang sa women's desk sa pulis. Part na siya. Kay dili kayanon sa bata ang inana nga pananawon. Kanang naanay murag krimen nga nahitabo sa tibok sa imong kuan. So child abuse. Tapos kung inadlaw-adlaw na siya mahitabo, no, inadlaw-adlaw, mamahimo na siya normal sa pananahon sa bata. So that when he grows up, mao na nay mapuno ang iyang kasing-kasing nga, no. Remember nga, we can only give what we have, no. Ang ato na yung pwedeng ihatag kanang naata. No. For example, ang gugma sa Dios, nag-overflow na siya. Mura na siya kupa ba? Mura siya yunani yun, panudlanan. Adlaw-adlaw ta gipuno sa gugma sa Dios. So muapaw na siya nga we cannot contain it. So that when we go out of our house, tanan nga masugatan nato, mapisikan pud sa gugma sa Dios. Ano no? Pero kung ang kani nga panudlanan adlaw-adlaw ang bata, pero may lang nga kuan kanang bitterness, away sa pamilya, puno ang iyang panudlanan o kanang away, gubot. Pag abot anas gawas, gubot mo nang isip anak. Dili na siya kakakuan kasyer sa iyang gugma. Gamay nga bikil anak, manumbag. Tapos gamay nga bikil anak, magadik-adik, misguided ang bata. No? So, muna hinungdan sa dysfunctional family. Okay. Wala pa yun nato mahisgutin ako ang main text nato. So, asa ba na ako ni ipahaom, no? May pag-asa ba? No, may pag-asa ba nga ang dysfunctional family o ang pagkagubot sa pamilya ma-resolve? Okay, magbasa ta. Ang Dios ang atoang pangutanon. May pag-asa? Malakyas. Chapter 4, verse 6. Malakyas. Ibalik niya ang maayong relasyon sa mga ginikanan o sa mga kabataan. Ibig sabihin, na ay panagbingkil, no? Ang ginikanan ng anak. Pero ningon si Malakyas, ibalik niya ang maayong relasyon sa mga ginikanan o sa mga kabataan aron nga sa akong pag-abot dili ko tungluhon ang inyong yuta. So design na gud ta kung makagubot yun ang pamilya, tungluhonon gud ang mga tao ang iyong yuta. Pero ningon siya nga ibalik niya ang maayong relasyon sa mga ginikanan o sa mga kabataan. Okay.
Sa atong text, nagaingon kita nga, Joshua 24:15, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Actually, ang verse 15, ikog rin siya. Ikog ni, di man ni mo ikatibukan sa verse 15. Ikog ni. Kani siya, "As for me," akong ipangutana kong asawa kay maestra man ni. Yung kumang, kung saan ni as? Yung siya nga connector daw na. Connector na siya, nag-compare sa positive side o negative side. So surely na ay gigikanan si Joshua ni nga nung nakaistorya siya na. Sabi ni saya, "Apan ako o ang akong balay o akong pamilya sa Ginoo gyud mi maga-alagad." Pero na kayo siyang apan. So surely sigurado ta nga naay nahitabo before ana. No? So ana man ta kung mo basa ta whole context, dili lang ta mo basa diha kay basig masayop ta. Mo abante ta or mo atras, no? So i-atras na to. Unsa may tibuok ani nga kuan? Istorya. Okay. Joshua 24:15. Kung masundan ko ninyo, nagaingon, "Apan kung dili ninyo ikalipay ang pag-alagad sa Ginoo, pagpili kamo karong adlaw kung kinsa ang inyong alagaran. Ang Dios nga gialagad, nga inyong gialagaran sa inyong mga katigulangan, sa tabok sa suba sa Euphrates, o ang mga Dios sa mga Amirihanon, kansang yuta inyong gipuy-an karon." Ang dire resulod, "Apan ako o akong pamilya mualagad sa Ginoo." So doon na ni siya nahitabo before anak. Ikumpara ni Joshua kay sa unang panahon, di sa unsa kaayo sa Ginoo no, di patagaan na sila daghan kaayo nga mga milagro. Gibuak na ang dagat. Milagro, isa may makabuak og dagat. Pero napakasala gyapon sila. Naglakaw sila sa desierto, ngit-ngit. Tagaan sila og kanang haligi nga kalayo kay para maiwagan sila. Milagro gyapon na kaysa may muhatag og haligi nga kalayo. Init ang panahon. Gitagaan sila og panganod. Wa sila pagkaon, gitagaan mana. So daghan kaayo, di maihap ang mga kaayo sa Ginoo. Pero despite that, kung sa gibuhat, nagbuhat ang mga Diyos-Diyos. So mo ni gingon ni Joshua, no? Actually, before namatay si Joshua, iyahang gigather ang tanan nga mga kalalakihan, mga amahan o mga leader sa tribo, no? So makita nato ni atras na to atong text, no, para makuha gyud nato ang real concept sa message. Joshua 24 atras tag 14 forward ta ngadto sa 28. So mo ni ang gihisgutan gyud, mo ni tinuod nga istorya. Before Joshua died, i-gather niya ang mga leaders sa tribo ug tanan nga mga kalalakihan ug mga amahan sa pamilya. Ug iyang gisugo sila, no, nga to serve the Lord alone. Ang Dios na gyud ang pagasimbahon. Ug dili ang mga Dios-Dios, no? No? Tungod kay kung dili nila ni buhaton, iya sila nga ipanish. Ingon diri punish. No? Kung iya siyang pagalaglagon. No? If they would worship the gods, okay, by harming and consuming them. Consuming meaning wanon sila, padlason, no? Papason, no? Patyon. Okay. Ang Diyos nagasilot sa mga pamilya na nagaserbisyo o nagapangalagad sa lain nga Dios. Makita nato ni sa verse 19 ngadto sa 24. Ito na lang po ni basahon, no? Para ano na to. Joshua 24:19 to 24. Mingon si Josue sa mga tao, "Wala kamo makaalagad sa Ginoo, balaan siya nga Dios ug dili niya gusto nga naay lain kamong sibahon." Abubuan ang Dios. God is a jealous God. No? Dili siya pareho ba kita gani o kanang ato ang bana gani kanang makitan lang nato nga naay murag nag-text mga bubuho kanita wa pa nato sutaa kung basig kauban na sa trabaho. So ingon anak pod ang atong relasyon sa Dios, magigi siya mag-jealous siya kung tatay lain nga Dios nga atong pagasimbahon. Kung isalikway ninyo ang Ginoo mag-alagad sa mga Dios, masuko siya kaninyo ug silutan niya kamo. Laglagon niya kamo luyos sa iya kaayo kaninyo kaniadto. Bisag maayo pa ang Dios, dili na niya iya nakalimtan og laglagon kumo niya. Apan mitubag ang mga tao kay Josue, mag-alagad gayud kami sa Ginoo.
Sa 22, ningon si Josue, kamo mismo ang mga saksi sa inyong mga kaugalingon. Nga misaad kamo nga malagad kamo sa Ginoo. Mitubag sila, oo, kami mismo ang mga saksi. Sa 23, mingon si Josue, kung mao kana, isalikway na ninyo ang inyong mga Diyos, ug alagaran ninyo ang Ginoo, ang Diyos sa Israel. Mitubag ang mga tao, alagaron namo ang Ginoo nga among Diyos, ug tumano namo ang iyahang mga sugo. So mao ni ang galangkom sa tibuok na text, no? Sa Joshua 24:14 ngadto sa 22. So, okay. The Lord would harm the families who serve other gods. Batod pa sa verse 20. Iyahang pasakitan or i-harm niya, silutan. No? Tungod kay ang Ginoo usa ka jealous God. Si Solomon, si King Solomon, doon ay daghang asawa. No, may daghang siyang asawa, napon siya mga foreign wives nga nagasimba og mga Diyos-Diyos. Nasuko ang Diyos ni Solomon. No? For example, si Chemos, the god of the Moab, o si Malek, the god of the Ammonites, mauni ang mga Diyos-Diyos nga mga pagano niya nga mga asawa. O nakiglambigit gihapon sa King Solomon. Suko ang Diyos niya na. Ang bulawan nga baka, bago lagan ito gimilagruhan sa Diyos, isaka lang si Moses kaya ma-receive sa 10 Commandments, pag naog niya, nabi dito ang bulawan nga baka nga Diyos-Diyos. So, pangit. Kung sa gibuhat sa Diyos, on that very day, 3,000 katao ang namatay layo. Ingon anak, kasuko ang Diyos. 3,000, automatic patay. No? Si Omri, ang muna ang amahan ni Ahab. No? Kung basahan niyo sa 1 King, verse 16 to 25. This person, muna ang tao na nag-build sa Samaria, no? Isa sa kanang mga country or nasod sa Israel. Siya ang tao nga pinakadaghan nga kadaot or evil in the eyes of the Lord. Dautan gyud siya nga hari, no? So, mao gyapon naasa iya ang kalaglagan matud pa sa atong nabasa. The Lord consumes laglagon or puuhon sa Dios ang mga pamilya nga nagaserbisyo sa mga Diyos-Diyos. Matud pa sa verse 20, no? The Lord destroys the idolatrous family. So sa application nato niini mga igsoon, ang Dios dili gyud mo tolerate sa pamilya nga naga-worship og mga Dios-Dios. Okay? Ang Ginoo dili naga-bless, dili nagapanalangin sa mga pamilya nga giabandonar niya ang tinuod nga Dios. Og ang Dios allows distress. Ginapahintulutan niya, ginahayaan niya nga madaot ang pamilya katong wala mo recognize sa true and living God. Okay? So, Father of all generations, kamo nga mga amahan, kamo nga mga bana, I encourage you nga i-secure na to ang atong bawat membro sa pamilya, no? Nga mga lagad sa atong buhi nga Dios. Maura gyud na pamaagi para dili ta malaglag. Okay? Joshua 24:14, busa karon simbahan ninyo ang Dios og alagari nga matinud-anon. Isalikway na ninyo ang mga Dios nga gisimba kaniadto sa inyong mga katigulangan dito sa Tabuk, sa Suba, sa Euphrates, o sa Ehipto, o pag-alagad kamo sa Dios. So, my advice, himuan na to ni nga moto or kanang pasukaranan sa ato ang pamilya. Himo, ikuha ninyo ni. Kanang i-post ninyo na sa inyong panimalay. As for me and my house, we will serve the Lord. Just to remind us na ang Diyos masuko kung doon na katay Diyos sa atong kinabuhi. Okay? So, this is an appeal, no? Giapilahan na to ang tanan ng mga bana, mga amahan. Bring each member of your family sa church and serve the Lord, no? Train them in the ministry. Ako nalipay ko nga nagtanaw sa mga batanon diri. Kanang gapagamit gyud sila sa Ginoo, no? They participate sa singing, worship, nag-participate sa praise and worship. Youth, daghan pa jud kaayo nga mga buluhaton ang Dios, no? Kung inyo lang yun nga paano ang pangitaon ng sa buluhaton sa Ginoo, no? Kay kamo man ang mupuli sa mga tigulang, kami ako upaw naman ko. Kamo mga prisko kamo kayo. Kamo ang future nga galamiton sa Dios. Magpagamit ta sa Dios.
No? Ako i-encourage. Mga tatay, i-encourage ang inyong mga anak. No? Ari ka mo sa church. Kung nagatuo magyud ko nga inyo nang ginabuhat tungod kay puno ta kaayo, later on basig mag-extension napunta no? Pagbo, basig mag-extension puno na gyud nga church. Ibig sabihin kani nga simbahan ginadayon ko ni sa tinuod nga mga magtotoo. Dili man ni mapuno kung dili nga nana ang karakter o attribute sa mga tao diri. So encourage ta mo, no? Padayon na kita mga igsoon. No, dili lang ta mo simba karon kay Father's Day. Sa mga maabot na panahon, kay dinhi sa simbahan, dili man ni makaliwas sa simbahan, pero dinhi gitudlo ang atong kaluwasan, no? Kanha kay Ginoong Hesus. Dinhi gyud gida-remind ta. Maiba ba ang atong karakter kung adto na ta sa balay? Tuwa mo na? Pabot ang simbahan, maiba po. Tungkol kay, dadlog kayo ang kalibutan. Dadlog kayo. Matapong kayo, no? Vertikan lang ganita, masuko na yun ta. So, mag-careful kita. So, ari sa simbahan. Estudyuhan na to tungkol kay ang pulong sa Dios, mao ang lampara o suga sa atong mga tiil o iwag sa atong kadalanan. Na makita sa ganito? Salmo 119 verse 105. No? Yung libro niyo na ha? Salmo 119 no? Verse 105. Ang pulong sa Dios mao ang suga sa atong mga tiil ug iwag sa atong mga kadalanan. Mo na atong gunitan no? Di ta mawala diha kung permi nato nga kuptan ang pulong sa Dios. Permi tag basa Biblia. Pwede tag-attend og worship service ngayon ani. Permita mo attend og fellowship. Kay dinhi mapalig-on nato. No, ma-inspire mo sa akong istorya, ma-inspire po ko sa inyong istorya. O ang inyong presence alone, makapa-inspire sa matag usa. No nga, siya di ay magtotoo. Dapat magtotoo po ko. Dapat maapil po ko sa kaluwasan ni Ginoong Jesucristo. Okay? To the married couples, sa mga asawa, mga bana, incline your marriage to the Lord. No? Ato ra yung bukto nga sandigan sa tuwang pagpanimuyo. Normal man ang mag-away. No? Ang pagpanambag dili gani pa palipason o anuhon ang adlaw dapat manag-uli na. Pero nakasulay gyud mi ni day. Upat ka adlaw ang magtinagdanay. Mo to pinaka-worst nga kuan because of pride. Nya kabalo mo sa imong giawayan. Wala hinungdan. Ireklamo siya nga dako daw kuno kog tingog nga kuno sa bisingkahan. Pero wala nakahibalo ato, even si Joe wala nakahibalo. No, wala po may gisugiran. Wala po ko nag-emote sa Facebook nga. Basta sa Facebook mo gito ano no? Dugay wala na gikin. Dugay gyud mi atong na-patch up. Pero dili siya maayo. Ako na namin sa inyo ha. Kung doon na may problema, i-settle yun. Pride lang na siya. Pride lang na. Na nakasettle na to, ang Diyos ang yapon. So take it from us. Dili maayo. Dili maayo. I-settle na yun. Okay? Don't give up easily. Normal ang misunderstanding sa family, but stay focused in Christ. No? Fight for your children. So, fight for your children. Kung mag-away na gani mo, una-hunaag yun ang kabataan. No? Wala pa'y divorce sa Pilipinas. Pero, ang uban, murag-murdan ka divorce. Dili naman mutungha sa balay. Musibat na. Okay? So, continue to pray for your children and your marriage. Na ay acronym ang family, no? Kanang F-A-M-I-L-Y. Saan ka ni meaning, ana? Father and Mother, I love you. Family. Father, F-A and M, Mother, I-L-Y, I love you. Naunaaral ninyo, ha? Naunaaral. Ituyok mo na sa Ginoo nga mahimo yung nana. Muna ang tibok nga pamilya. Iumol sa gugma sa Diyos. Dahil salamat sa inyong pagpaminaw sa pulong ng Diyos. Kabalo ko nga ang Diyos nalipay kayo karon. We are blessed as a family nga naka-join ani nga fellowship. But kabalo ko nga ang more nga na-honored ug na-glorify ang atong buhi nga Diyos. Glory to God in the highest. Thank you and God bless you all. I love you, Daddy. I love my daddy. Yes, I do. He's my king and
have for you. Thank you, Daddy, for all you do. Happy Father's Day, Happy Father's Day.